Abogado nga ambungan nga duha. Dinhi sa lunch break with Attorney Ken and Joe. Dinhi sa lunch break. Welcome to Lunch Break. Welcome to our conversation. Ako si Attorney Ken Tamala. Ug ako si Attorney Geoff Namalata, mayong udto sa atong televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Northern Mindanao. Dinhi sa lunch break with Attorney Ken and Joe. Dinhi sa lunch break with Attorney Ken and Joe. Mag-ready na ta, kay 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Welcome to Lunch Break. Welcome to our conversation. With Attorney Ken and Joe. Dinhi sa lunch break. Matag na nila ilakip na lang po daw ang mag-guard sa mga kasi. Yung kasi daw naalay mo kalitong halbot ni Ana, di ba? Pagsulod mo sa sundalo, that is service, not employment. Make self-sacrifices in the name of our country. So in the name of the flag. Lunch Break with Attorney Ken Tamala and Attorney Geoff Namalata. Sabado, 11:30 sa buntag hangtod 12:30 sa hapon sa RPN TV5 ug DXKO Radio. Mga importanteng isgutanan may tungod sa balaod, negosyo, politika, ug bisan pa sa atong lifestyle. Oras na nga kita makig-uban sa duha ka mga aktibo ug batan-ong abogado nga sila si Attorney Ken Tamala ug Attorney Geoff Namalata sa programa Lunch Break. Dinhi sa lunch break with Attorney Ken and Joe. Dinhi sa lunch break with Attorney Ken and Joe. Mag-ready na ta, kay 11:30 na. Abogado nga ambungan nga. Ayong udto sa tanan. Welcome to Lunch Break. Welcome to our conversation. Ako si Attorney Ken Tamala. Ug ako si Attorney Geoff Namalata, mayong udto sa atong televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Northern Mindanao. Today is Saturday, July 31, 2021 ug live ta karon
sa RPN TV5 simulcast on DXKO Radio o sa Facebook live streaming. So sa atong viewers diri sa Cagayan de Oro ug Northern Mindanao, again daghan kayong salamat for tuning in. Hopefully inyo ming kuyugan karon na episode kay mag dugay-dugay na ta wala ka himamat lugar no, wala ta ka stura-stura, so we will try to cover as many topics as possible na relevant diri sa local community ug sa national lugar na level. Taon-taon na Attorney Ken, no? Mga 2 weeks. 2 weeks Wata ka kuan kay tungod sa ECQ. ECQ. So ni follow pod lugar gyud ta sa protocol. Mm. Kay mo man toy gi-mandate lugar gibali sa atong mga kagamhanan. Mm. So kumusta naman ka Attorney Joff? Murag dugay naman ta wala ka kuan. Okay. Kaloy sa Diyos, no? Mayo ang kuan, importante mayong panglawas. So, kuan sa ikaw, Attorney Ken, kamusta? Okay ra, medyo kuan gihapon tungod sa ECQ then especially na katong number of cases daghan ra ba no? Mm. So murag careful lang gihapon kato mask, shield, wash hands, alcohol each and every time kay murag mo lagi na dili mo gyud ta ka kumpiyansa din isa ra ka mistake nato, isa ra ka panahon na murag kumpiyansa ta, mo lagi na ta kabalon sa mahitabo. Dinhis ako, no, sa Cagayan de Oro City, according sa atong city government is ang cases dili gid kaubos og kuan 100. Although naay adlaw na moubos pero kasagara gid karon Lately no. lately. So maenta no na maubos na unta na siya ng mga kaso na unta sa COVID. Alarming kayo na levels dahil ng epekto ana kay kana lagi ang atong isolation facilities, ang ato ang hospital na facilities mapuno then katong kuan pod luoy pod tong mga kaigsuonan lugar na nasakit pero dili COVID related kay ma-expose then ikaduha wala na puy ka kaatuan. Nakoy kuan Attorney Ken, no, ang akong sister-in-law sa kuan, doktor siya sa isa sa ospital din sa Cagayan de Oro City sa public government kuan siya, government doctor. Nag-ingon gid siya na dagan-dagan na gid ka-admit tungod sa COVID. So may untag dili gid mapuno ang atong hospital kay lisod kay mapuno, no, atong mga hospital din sa Cagayan kay dili maka-accommodate na dayon og kuan. So ang uban manggali akong nakita, no, kanang dili lang sa Pilipinas pati sa gawas na naghimo na sila gitna ng gitawag na makeshift na ward. Kay ibalik ka nang sa gawas na lang kay para ma-accommodate lang gid ang mga patient lang gyud. So hopefully unta dili unta magkagrabe kay sus lisod kayo, no. Mga hospital ka na ka sa himo-himo kanang tent lang. Then mo lagi na ang accommodation. Pero ato lang pod siguro gihapon kuan itagaan og commendation og katong kanang pagpasalamat katong tanang frontliners sa Province, di ba? Kay despite the situation, despite the budget constraints, grabe ang effort nila. Grabe. Grabe pod ang ilang pangitag pamaagi o sakripisyo, pangitag pamaagi na makahatag yun sa kana lagi serbisyo na health services. Kay dili biya po na lalim, na timingan lang sigurong duha ta kay kita lawyer ta. Wala kita dili kita makaingon na frontliner gyud na parehaan na then everyday naa sila dito everyday exposed kayo. Pamilya. Pati ilang pamilya ma-expose. Speaking of God at frontliner, no, Attorney Ken, ako nahuman na akong vaccine kay namo koy comorbidity. So nindot kayo ang kuan dito, no, ang proseso sa kuan sa vaccination site dito sa SMCT Premier downtown. So murag mo say akong kakakita sa ubang tao, no, na gwapo daw ang kuan daw. Gwapo daw ang facilitate sa vaccination. So ang akong nahibaw-an sa karon ang katong gusto magpa-vaccinate na mga senior citizen, dili na sila kailangan og appointment. So pwede ra sila mo walk-in. Pwede ra sila mag-walk-in. So katong wala pa naka-vaccinate, no, na mga senior citizen, na ay walk-in na dinhi sa City of Cagayan de Oro na dili na mo kailangan mag-register sa So sa tanan na in any katong vaccination facilities, di ba? Sa mall man more or less. Sa mall, So pwede sila mo walk-in bisag asa, no? Ang akong nakuan na atoy dinhi sa Limkit kay man siguro na pwede ka mag-walk-in. So ambot lang karon kung asa karon ang vaccination site karon. Pero moto kung naibuan na ang senior citizen
pwede ra ka mag-walk-in. Kay karon gali na ako'y katong announcement gyapon sa City of Cagayan de Oro na pwede na ang katong 40 years old to 59 years old na appeal sila sa A4. Na-consider na sila. So, Oo. i-priority na pod. Pwede na sila pero kana siya dili ka pwede mag-walk-in. Mag-schedule gyud. Mag-schedule gyapon. So katong kanila na mag-register gyapon ka sa internet na para kuan ka ato na schedule. Kay dili gyud ni lalim, no? Supposedly we thought na kung magsugod ng vaccination efforts, maghinay-hinay nag-roll out, marag mo kalma gamay, pero ang problema magud kay kaning variant na po na Delta, no? Yes, kanilang giingon na kuan, Delta variant, no? Oo. Na paspas man daw ni motakod. Paspas daw mo takon. Based on reports dayon mo lagi na nakasulod po diri sa syudad. Of course di man naton ang mapugngan kay in ug out man ang mga kung lugar diri, ang mga tawo either taga diri or dili taga diri. So mo lagi na ang atual lang gyud sigurong protocol ani is kato, be very careful, all the more kay kana simba ko palayog mga takdan ta aside sa delikado sa ato ang panglawas sa atong pamilya. What if pod kuan kana medyo napuno-puno na atong facilities, kaduha expensive pod kung Expensive. mabutang ta sa private simba ko lugar, Oo. very expensive. Very expensive, Attorney Ken, gusto lang ako clarify to akong giingon earlier, no? Gikan ni siya sa DOH na public advisory. For July 31, 2021, karon ni siya Sabado, katuingon ako ng mga senior citizens. So naay kon gitawag dito fast lanes. Considered man ni sila katong A2. So senior citizens with bakuna body and A3. So ang gibutan din ni must present any government or valid ID with birth date and medical certificate para sa A3 for the entire vaccination schedule. So katong senior citizen pwede siya magdala og kuan kauban. Ug kauban sa to yang gipakibalik daw Attorney Joe. Must present any government or valid ID with birth date o medical certificate para sa katong A3. Para mabakunahan sila. So katong mga naminaw nato na nagtan-aw og naminaw karon kung palihog inyong parents or inyo ang relatives na wala pod lugar naka-identify or wala nakabalo ani na information, palihog na lang siguro ko guide kay at least more or less kadaghan ang atong mabakunahan. Madaghan. So kuan sa Attorney Ken, daghan kayo kita dili man ta doktor, no? Pero daghan kita gakadunggan og kanang mga misinformation na about sa vaccine. Ang pinaka una gid na misinformation na tumadunggan is kung mabakunahan sila matsugi daw sila diretso daw, mamatay mo na ilang hadlukan. Pero based sa studies, no, kang sa gawas, although naay mga incident, pero Minimal. grabe ka minimal ka nang gitawag rare. Matod pagali atong isa ka scientist, kung imong iporsyento ang sa namatay sa katungkuan Sa vaccination. sa vaccination, mas mamatay pa daw ka sa kilat or sa lightning kaysa mamatay ka sa So ning ana ang likelihood. ilana ang kuan, layo kayo daw, rare daw kuno kayo, pero usahay man gyud, no, kanang naa sa kuan ang atong madunggan is katong dili maayo. So mo nang mudako na hinon mo kay mo madunggan, pero matod palagi sa mga doktor ingon sila na ang benefit sa vaccine outweighs the risk. So mas maayo gid magpabakuna kaysa dili ka magpabakuna. Lagi. Kay kana pod siguro aside sa murag sa individual or family na level, katong ginatawag siguro pod Attorney Joe na herd immunity, no? Herd immunity, na murag mao po na ato ang target as a community. Kay hopefully, di ba, na ay certain percentage, di man kita doktor ha, di punta magpamao-mao lugar, na naa kung maabot na type of kuan level, hopefully, di ba, more or less ma-appeal tong population na dili kuan. Mayon tag moabot na ang tataan, no? Kanailang gitawag na herd immunity. So matud sa atong mga doktor, sa mga scientists, no, ingon gid sila na magpabakuna kita. So Kinahanglan gyud. gyud. Kaya mo lagi na usay katong nindo to na point na imong gi-raise Attorney Joe kanang misinformation ba na especially widespread makina sa social media. Tinuod. Dayon kana pong nalagi once na mabutang na diha
na makakita na murag somehow na convince i-share I-share, so oo. mag-replicate so Dagan na hinumadlok. oh pero ato na pud siguro kung anon ato pong again katong efforts from the health officials nato kay naningkamot magipon ni sila kay naman po ni sila yung media campaign biya na media campaign to discourage everyone from believing kanang mga ning-ana na mga storya kay kani ang ilang basihan studies man sa imong gi-mention pa ug naa gyud do naa man gyud a little risk but as you mentioned Gamay kayo. Gamay Grabe kayo. ka gamay. Oo. Speaking of, nakastorya naman ta na Atty. Ken, no? Ato kay kuan na murag kuan nato ang balaod ani. Unsa kay mga kuan, unsa kay mga penalties ani katong ga share og mga bakak, no? Mga misinformation na mga kuan. Liable ba sila sa ani sila? Posible ba ka sila kuan ani, mapriso? aw kana siguro tan-aw nato na aha ang liability ana no pero the fact alone is kanang naa kay misinformation kung naa ba nay criminal liability murag lisod kina na question Attorney Job kay so far wala naa ba tay balaod na ron nag-ingon na liable ka ana for spreading kuan kinaara ba tay freedom of assembly freedom of expression or freedom of speech so I don't know kung unsaon na pag-target maybe kung violation siguro sa regulation sa health. Simply siguro na. Pero if kuan i-outweigh na nato siguro with the Freedom. constitutional right to express and to free speech. Pero ang ako sa Atty. Ken is kung naapod sila ikuan no kanang gitawag na malice. Malice or kanang evil intent na let's say for example kabalo ka na bakak ni siya pero tungod kay evil ang imong intent, imong spread kay let's say ang imong intention is to spread chaos. So kana katong gahimo ana liable gid siya. So kuan sad on the part of katong ga-share inana murag ang ato siguro ma-advise sa ila is be responsible, no? Oo. Kay daghan man kayo ma-affected kay sayunon ka kanang mga misinformation daghan kay mag-likes moabot og libo-libo daghan kayo no daghan kay ma-share unya dili man dito siya tinuod na information di ay Then dili pud gyud na nato mapugngan pod Attorney Job na naagyoy motuo. oo So katong nindot imong point no kay usahay kana laging kita pod na makakita ta di mo po na usahay na even bisag kinsa diha susceptible na sa motuo sa any form of information na present diha sa Facebook. oo Pero aside siguro from kuan verifying first or magduha-duha lang gyud tag share kung unsa man galing na ana diha. Pero the good thing is to be prudent lang siguro na kung naatay any form of questions or doubts as to the information presented, dili na lang siguro gyud na nato i-share. Dili na lang nato na i-click tong share. kung dili sigurado oo Kay dili magud ta ka-anticipate sa katong mga friends nato ba or kinsa friends atong friends na makakita sa pag-share. Nya motuo Motuo. nya kato na sa motuo na sad mag-share na sad siya na mo na cycle lang gyud balik ba Mag-roll ang kuan. Mo lang yun ni mo bitaw na nindot kay na imong point Attorney Job kay murag mo abot naman tani murag social media privacy issue. Kay mo gyud na siya ay concern sa Facebook and other katang social media na networks kay kanang how to kana lagi prevent og the spread and the creation of this kinds of information. Kay katong sa Trump bitaw. Mo bitaw to ang mo biya tong pareho more or less COVID man ni nato ang gitopic na misinformation pero kato sa USA nakatubitaw ni ingon na the election was stolen, riot ang Capitol. So naaman to yung mga tawag yun na nag-create og Facebook groups, Facebook pages precisely to induce other people to act na magrayot kay gatuo sila ilang sakyan ang unahuna sa tao. So kana manginana pareana kanay gi-mention Attorney Ken no. So tungod sa false information na gibutang sa social media, gi-induce ang mga tao na magrayot. So kato sila liable gito sila, pwede to sila mapriso. So ang kwan ginato, bottom line gidani is as responsible citizen lugar dinhi sa Pilipinas kung asa man ka dapat dili kita magbasta-basta gito kwan gyud. Oo.
especially katong medyo influencer ba kay naamang yun na sa Facebook na daghan bitaw silang followers, daghan pud silang friends, dayon kana pong more somehow believable. Yes, Kung so naa kay ning ana na status or friend nimo na ning anang status, murag pagbantay lang siguro og share. Kay lisod man god na makadani kag ubang tawo niya madamay ang Totoo. tawo. Niya okay ra tong nituo nag-share kay naa po siya evil intent. What if katong nituo kay nituo lang gyud in ito lang yun. Oo. paita. Oo. So mo lagi na kung ana baliko na to ang kuan vaccine ana sa COVID no. Ikaw mituo lang ka kay tungod kinakay nabasa na dili di siya mayo di niya matakdan siya og COVID. So luoy kayo. Oo. So mo lagi hopefully na moabot lang po do na ato man ka-appreciate ang efforts sa atong local government, national government and other agencies. Pero hopefully moabot na ng point Attorney Jove na kuan. Murag available na gyud supposedly super available na unta ang vaccines. Yes. Oo. Kay daghan man gyud po guys sa atong mga kailaw kanang mga ka-encounter daghan man gyud kay gusto gyud biya po Magpa-vaccine. Oo. Pero so far tungod po lagi sa constraints, Limited ato supply. then wala biya po tay maker dire sa Pilipinas, puros man nakipangkumpra na to, Oo, di ba? kumpra man na siya tanan. So kakumpra ta sa China, kakumpra ta sa Amerika. O katupod sila mismo, ila po gina-prioritize biya ang ila ang own population. Population nila. So mutong more or less ang uban high na kang vaccination rate, especially dito sa North America o Europe. Then dire sa ato lugar Asia na naaman utang India, pero ang India naman sila ila ang Ay problema sa nila. Oo. So lagi no. mismo sila gaka overwhelmed po Gaka-overwhelm sila. cases. Even ang Indonesia no, ang tungod aning Delta daghan na day kayo kaning Delta murag ang transmission man siya di mata master ani Attorney Joe ha, pero based sa lugar sa news, based sa other sources murag di ba ang transmission no. Oo. Ambot lang kung ako di sa ko kabalo kung mas isog or mas kanang ilang gitawag na mas potent mo ba na? Sakto ba na term ha? Sorry kung sayo pa kong term ha. Pero di ko kabaloan na pero akong nadunggan no sa mga news na paspas mo kalat. So muna atong bantayan. Mo na itong bantayan. Dayon ang gabi man sort of nako nakita na news na kaning Delta di ay dili din na no, correct, I don't know, I'm not certain of this, but katong based sa news sa ABS-CBN last night na kaning Delta murag dili din na apan swab or apan check ni mong balay mong Delta kay na pa din na murag Philippine Genome Center na anay random test random checks na kanang na samples ipadala dito na nila i-check. So more or less pagpadala na Dugay dito, pa. dugay pa. Either katong nagpositive sa Delta, nakagawas na to. Oo. So murag ang info na to is retroactive ba, dili sa real time. Oh. So munang Okay, lahi naman sad no, lahi naman sad ang checking to determine na unsa to siya klase na variant. Oo. Kay ang ato ang testing kay positive ra man or dili. So muna na careful tag yun, siguro mga kaigsuunan sa atong mga pinanggang viewers and listeners. So ato na lang yung assumption each and every time we go out of our homes na naa ang Delta. Yes, oo. Kay Para malikayan. kay lagi kay basin dili man sa nato ikuan ha, pero basin na among thinking na murag normal COVID na lang man di man Delta ba. Lagi, COVID is COVID regardless kung Delta or dili Delta, very deadly. And kana careful lang gyud gihapon to, especially sa katong wala gyud na bakunahan. Niya na po yung uban no, kanang kuan kayo, kanang unfortunate kayo na labi ni kani sa social media na makita di mo na nagingon nagali atong government na magbantay ta sa Delta variant inana kay kusog siya mo transmit. Pero ang uban dito mga comment sa mga tao miingon sila na sus kaning gobyerno kay mo himo ra gini siya og kaning sakit pareho ra man na inana trangkaso ra man na inana ba. So lisod kayo ba kapoy kayo paminawan na makabasa ka ginana bitaw na kita mismo we need to educate ourselves na unsa ni siya. Dili lang kita mayingon na trangkaso ra man na siya, mawala ra man na siya, sus ubo ra man na siya, na. Kay lisod na kayo na tungod kay dili ka maminaw, dili nimo educate imong kagalingon, nya na careless ka, matakdan ka, makatakod ka sa imong lola, sa imong lolo, sa imong anak na sila na hino nadamay. Tungod sa imong pagkagahigulo. Dahil kana pod lagi kanang naamang gyud tay opinion on each and everything lugar, whether
na ata sa medical profession or wala. Pero I think the more prudent way of kanang going through ang approaching kana ning ana na issue imong giingon Attorney Joe is kana lagi to educate yourself ug i-acknowledge na dili putak siguro kabalutanan. Lagi, So oo. kinsa may better possessed of the knowledge and the experience other than the frontliners, so the medical professionals. So mo gina sama mo tuo lang gyud ta, ladies and gentlemen. Yes, wala oo. may mawala kung somehow responsive lang ta sa ilang hangyo, kay so far atong makita po na ilang mga hangyo mga reasonable man sad, wala man Tinuod, po na oo. wala man po na nag-impose sila og atong gobyerno na katong any form of request na kadaot ra pod. So more or less ka social distancing, magpabakuna kung available na, Available, kung oo. pwede na ka mo qualify. So wala problema gyud unta. So, sa kuan, no? Unsa pa ba yung mga kuan Attorney Ken, mga current na mga kuan karon events Si na... kuan siguro Attorney Joe, si Miss Gold Olympic medalist. Yes, so... Very kuan. So, ako mismo, nalipay gid ko na kuan, no? At last, ang Pilipinas naka-gold na kita. Ano, So, for 90 plus years, di ba Attorney Joe? yes, oh. So, congratulations, no, kang kuan? Hedilin. Hedilin Diaz. Kay Okay. imagine, ahak ana sa namatay gold before ay kanang bronze na Silver. silver. Then nag-silver pangani po Oh, siya. na-silver siya. Oh. Dayon kani kinsagoy magtuo na finally after 90 plus years of kana lagi pakigbisog lugar gibali sa Pilipinas sa Olympics ni abot ra gyud. Yeah, botag yun. Og very dramatic pag yun to yung pagdaog no. Oo. Kay katong yang last lift 127 kilograms dapat niya tumaarsa kay kung dili to niya maarsa maglabaw 1 kilo tong Chinese Isa, na competitor. So dapat yun niya arsahon to. So kung basketball pa to mura to dapat ma-shot niya yung free throw, duha ka free throw. Kay kung dili ma-shot labaw og 1 point ang isa. So grabe nindot tayo. Nindot, Dramatic win. Then mo po to ya ang kuan Attorney Joe daw based on reports even sa yang interview murag so far murag mo to yung pinakabugat pod. Amo to yung pinakabugat. Oo. Ah. So pag-arsa niya adto naka Olympic record siya sa yang weight class ug sa katong 127 ug katong yang total adto duha ka bukang records ato nakuha sa So grabe di Olympic gito na record. achievement no ang pagkakuan di dito. So kung nahibaw ko no kay gold ang Philippines ato, ang silver din China. Nga ang bronze is Kazakhstan or Uzbekistan or oh, somewhere there. Kazakhstan na din na no. So lagi. So ang akong nakuan Attorney Ken no na grabe kayo ang premyo na nadawat ni dili lang premyo, daghan kayo naghatag mga private food na companies kay para i-reward si Hedilin. Hedilin. Oh. Pero before siguro ta mo proceed ana Attorney Joe, naalala sa kuy point before ta mo tackle sa katong each and prices ni Oo. Hedilin o katong tax consequences. Kay Yes, ladies and oo. gentlemen, si Attorney Joe is in the practice of law taxation. So more or less mo niyang linya. So diri sa namagon ako lang istorya Attorney Joe kay gabi while browsing the news na nakita interview man si Onyok Velasco. Onyok. Diba, silver medalist siya sa 96 Atlanta Olympics sa Yes, boxing. oh. Gi pa-comment man siya unsa niyang comment sa kang Hedilin. Ano Oo. siya may lang untag matinuod na ihatag daw. So basin hopefully matinuod magina kay na may social media na may check. Pero saya daw ang kapanahonan adto. Wa siya natagaan. Natagaan pero dili gidaw tanan. Gamay dili ra gidaw tanan. kayo. Only a minor percentage of the promises na gihatag saya mo na hitabo. Hello. So ni ana na lang siya sa pinabinuang na storya, magpasalamat na lang po daw gihapon siya bisag wala na hatag. Kay at least gi-promisan siya kay sa wala naman lang gyud daw promise. Murag luoy kay pamation ba. So pero hopefully murag karon murag kuan naman kayo vigilant naman ang tawo po Yes, kay oo. culture dili naman pareha din ana po checks on social media. Unyalay sa nakaron kay ang information nato grabe nakapaspas. Oo. So kung So naay sa tuna magbuot-buot, luoy di si kundi no si Unyok Velasco nag-promise siya sa tuna unya wala din nahatag. daghan daw ang adtong mga gipang ingon na ihatag sa iya ha. Wala gyud daw na naapo gyud daw to giingon na maghatag og allowance, lifetime allowance for so much every month. Oo. 1 year daw. Kapait ba di kay ba?
Oh, so ang sacrifices Mura nakabasa mo, po ko na Attorney Ken, no? Botong iyang kikipangutana siya ng anong wala siya may padayon sa iyang being a Olympian na boxer. oh, Kano nag-artista man siya kay ka-remember gusto una bitaw na nag-artista man to siya sa ABS-CBN. So, yang gitubag yata kay nag-artista na lang siya kay naa siya makuha kwarta kaysa mag-Olympian siya. Wala daw. oh. Mo lagi kay nadismaya pud siguro siya. Nadismaya siya, oo. Okay. Murag usahay man good. Di man kanaaman na yung mga comments ko, nakita na to sa social media na athlete lang lagi daw pero wala daw murag productive na contribution sa society. Pero ang ngalan biya ni ang honor, Honor. ang Na iyang ngalan sa ihatag sa Pilipinas. bitaw. Then regardless of kung ning ana na point of view pagtan-aw, naman po na yung mga sacrifices good sila. Bitaw, Pareharang tinuod. guna nato, mura ra gud nagtrabaho good, mura gud nagkadaadlaw mata tag alas 8, buhat ana. So dili lang gyud pud unta palihog i-discount na effort. Kay sa uban bitaw country bitaw kung Olympian ka, grabe man kayang ilang kuan. Grabe kayo ang ilang tan-aw. Bitaw. Whether naka-medal ka or kuano, wala. Oo. Oo. Sige, grabe gyud na pud na sakripisyo. Grabe na sakripisyo, grabe na training. Oh, so, dili ang pag-qualify lang Ang gyud, pag-qualify, Atty. Joe, di ba? oo. Ang pag-qualify lang sa imong event, sa imong weight class, pila ba nakabuok tao po sa kalibutan na nag-target na ma-Olympian. Tinuod, oo. Honor yun na makasulod na ka sa Olympics. The fact na naka-gold ka yun ka, naka-silver, Samot. di ba? So, adto siguro tato Attorney Joe, nindo to imong point na imong gi-raise ganina katong sa taxability sa prizes ni Hedelin. Oo. Kay mo man ay question gyud na Pero una sa tanan, no, katong siguro sa katong panahon ni Onyok, dili ko familiar ato kay pila pa ba kong edad ato, rag 2 years old pa man siguro ko. Itong pagkadaog na. 1996 na, 2 years old ka sa Oh, 1996. di day. So, na day, labaw na day. So, 3 years old. 3 years old, 3 years old. So, kato na panahon na, di pa ko kabalo unsay balao dato, no, na unsay ihatag ba sa mga atleta na makadaog. Pero sa karon, no, under sa Republic Act 10699, also known as the National Athletes and Coach Benefits and Incentives Act. So kani siya nabalaod na mugna ni siya atong 2015. So kani siya nabalaod ang gibutang ani na kung makadaog ka og gold, automatic makakuha kag 10 million. Kung makakuha kag silver, naa kay 5 million. O kung makakuha kag bronze, makakuha kag 2 million. Olympic na, Olympics. Kuan ni siya Attorney Ken, dili lang kito sa kuan no, sa Olympics, so naanay ka na sa Youth Olympic Games, Paralympic Games. So mo na siya yung pangatag na sa Asian Games, mga inana. So kung makadaog ka og medal na ang government is mandated to give you an incentive. Pinaagi sa cash. So si Hedelin gold medalist, automatic 10 million. Oh. Apart from katong kay balaod man gina. Kay balaod man na siya. Oh. So kato siguro kang Onyok, ako di mako familiar sa balaod ato na panahon, no? Kay 3 years old pa man lagi ta. Siguro wala pa to'y balaod siguro sto na. Oh. Basin, So, actually, oo. basin mo na yung rason. Oo, na dili gyud na mandated na muhatag ang moto siguro gyud promise-promisan siya na wa siya natagaan, na dismaya siya. Pero karon naagid sa tong balaod na tagaan gid si Idilinog 10 million pesos. So dako kayo no? 10 Dako million? kayo. Pero kung imo biya puton hunahon sa pilago na siya karon, she is 30 years old. Nagsugod siya compete sa katuman siya 16 or 17 sila. So imagine po na 14 o 13 katuig ka na then every day. Then kana man day katong interview sa Attorney Joe, aside sa kanang mag-practice, daghan man day kanang i-control no ang imong conditioning, ang imong Yes, kaon. nutrition. Nutrition. Oo. So kuan gyud kay dili gyud na siya kanang Grabe yung disiplina gyud, kayo. oo. Yeah, scientific approach sa Attorney Ken, no? Nakita po ko atong kuan gi-interview ang iyang coach ko na kadaghan ba kay coach ani ni kuan? Unsa man ni siya mga coach? Di na pwede isara ang coach. Naapo di siya coach na unsa iyang kaunon, yang gitawag na nutritional coach. Na mukaon siya kay para ma-maximize sa iyang body katong iyang gapangarsahon na dili pud siya mabugat
yang lawas. So ning ana kakuti. So inana ka kuti, dili lang kay isbo tuwing ko na lang ano kadaghan magyani ko. So daghan dito sa coach de naa sa iyang nutrition, nasa iyang conditioning, Nagay psychologist, sports psychologist na siya. sports kuya. psychologist, Kay- Magino, no? Kay pasalamat siya daw adto, Attorney Jove, na during sa pandemic kinatanggong man siya sa Malaysia no kadito siya ka training. Training. Pasalamat siya na kuan na naato kay at least somehow sa iyang mental health na aspect nakatabang gid Tabang. ato. Oh. Kay dili man pud lalim na mag-training ka daw dito sa layo. Sa layo. Then napag aside sa kana laging kanang confined ka, layo na lugar, foreign land. Mm. Kuan pod ang budget constraints. Yes. Isa Budget gina. nimo sa kaon, budget nimo sa training, lisod po gyud ay dili pud na kanang ga lingkod-lingkod Lingkod-lingkod lang. Oo, lagi. So, kana no, 10 million dako kayo na kwan. So, siguro karon ang dagan na siguro karon na ikayat na unsa ni, mag-enter og mga sports. Oh. Kay siyempre dako na ako na eh. So katong uban siguro na maayo sa sports pero maingon lang sila na dili ko kay walay kwarta din ha. Siguro madani siguro sila ani siguro na ilang ipadayon ang ilang unsa ni ang ilang ability no ilang skills sa napagkamaayo sa sports. So kani siya attorney Ken tax free pa gid ni siya wala ni siya kuan wa siya bayaran ani na buwis kani gikan sa government. Di pakikuan ako Attorney Joe sa katong sa Sa katong sa mga private, kay ato nadunggan ato is manghatag man ng private, ang pinaka kuan ako nadunggan is si Manny Pangilinan, no? 10 million o gyapon. si San Miguel. San Miguel Ramon ang so hatag gyapon. Kana sila magbayad na ug bayaran na siya buwis. Pero dili si Hedilin ang magbayad. Ang naghatag. So, katong naghatag, magbayad to sila kanang gitawag na donor's tax. Pero si Hedilin, dili na siya magbayad. Ang katong lang maghatag lang sa kuan. Sa man na siya donation. Donation, oo. oh. So, considered man na siya donation. Kaya naman sa itong balaod na kung maghatag ali ka out of kanang gitawag nila liberality or out of love or kindness, unsa ba ka imong rason na nanghatag lang ka, kana siya under sa atong balaod taksan gigana gyud. So karon ang rate is 6%. So dako gyapon no? Dako kayo sa 10 million is Sa 10 million, 600,000. 600,000. Pero on the part of the person or entity Oh, na naghatag. naghatag. Oo. So si Hedilin on her part pagdawat na wala na more or less wala na gyud siya bayaran sa Bayaran na, relative oo. sa katong gihatag na donation. Kaya na may kuano na yung mga pangutana na magbayad ba si Hedilin o kanang gitawag income tax considering na nakadawat siya og inana na kwarta warag nabutang man lugar na siya na income na kay misulod man sa imo no. So Sa tinamba na pagkatan-aw lugar. sa tinamba na pagkatan-aw na warag income na ang any manggid na kwarta na mosulod sa imo consider na siya income na siya under sa tong balaod. So karon nakadawat si Hedilin nagikan lugar sa mga private ato na kwan dili na siya taxan og income. Income tax, donor's tax lang which is ang magbayad katong naghatag. Gibali sa computation niya pohon kung mag-file sa siyang ITR dili to part sa gross Oo, income. dili na niya i-appeal dito, excluded na siya. So daghan pa sig nadawatan no. Katong mga free flights na forever, na unlimited. O sa AirAsia. AirAsia sa Philippine Airlines. Napatoy ng hatag og milk tea. Ay, mo ba? Milk tea. Lifetime pod. Amot warag 1 year man siguro. Imagine ang lifetime mo ng milk tea. Pero sumhan na pugana. Pero Free fuel sa kuan, no? Phoenix, oo. So daghan gid kayo incentive. Nya anak kanindot sa dato ni Atty. Ken no kay kanang kita lugar mga Pilipino naka-gold naman tano. Napagitay paabuton pagyud na kaning sigurado na nakuan na medal. Katong Filipina boxer na si Singalan adto niya. Oo, basta Filipina boxer to siya.
murag karon magali na siya game nakita na ko ganina. Hopefully no makadaog siya kay katong iyang pinakalas na sa match katong Colombian man to na kuan na boxer. Napildi niya after ato assured na siya of a bronze medal At the very least. at the very least. Kung daog siya, silver. Kanang yang next fight or di pa. Or para gold pa na siya. Kuan na siya basta ako na kuan is kung makadaog siya og duha ka dula makuha niya gold. So napay chance siya ng Napay gold. chance. Dako king chance daw ingon nila. Maayo gyud kayo. Maayo kay na Attorney Geoff na imo nang gi-raise no na kananing ana na point kay murag through the years ba ato ang Bronze ra pirmi. then ato pong Sa country pagyud. atong country pod kuan pod kana laging developing Yes. emerging Emerging. market so dili develop pero diha pod makita ba na naglambo ra pod ang effort o ang support sa Tinuod. government through the years. Through the years. So, Kasi Hedilin, in fairness, biya po sa atong gobyerno, grabe biya yun. Mo biya provide og conditioning coach. Katong sports psychologist, even the Chinese coach. Sabi sa Chinese coach yes, na Chinese coach. nagitirahan sa China kay Nga naman nanuwa nagsaba. Tawanan siya, no? Pero ang support ba? So, Yes, diha gyud po makita na at least kung ning ana ang effort, ning ana ang focus pod, ipapadayon lang yun hopefully unta. Naagi yung mga atleta nato na magpadayon og excel sa international competitions kay ang Pilipino biya pod medyo mubo man ta lugar ikumpara ng uban pero kung maingon lang kag dughan lugar kasing-kasing makasukol biya gyud Oo. biya gyud fighting spirit. So Unya, abot lang ko naka-notice ka, Attorney Ken, no, si Hidelin kay she's from Zamboanga City. Unya, katong boxer na katong kuan, katong babae, katong assured of a bronze medal kay taga Davao to siya. Di kay ko sure Davao del Sur, sa Davao na province. O katupong kuan, katupong boxer na nakadaog atong the other day po sa kuan pa to siya round quarterfinals. kanang 16 taga kuan gyapon taga Zamboanga gyapon to siya. Og dinhi sa ato taga Bukidnon si Carlo Paalam. Oo. So proud kay no na daghan man nagay Olympian na mga taga Mindanao di ay. Oo. So, sakto ra gyud pod na kana kato lagi Attorney Geoff na mapaday katong pagkuan bitaw no pag ka awarding sa ceremony ni Hedilin. Nindot kayo pamation na magtan-aw ta ba as Filipino na for so long a time na naghulat ta na nitukar na gyud ang pambansang awit lugar Lagi no. sa isa ka Olympic event. First time in the history. So, Kuan kayo. bitaw kanang makuan gi ka ba ma-proud gi ka. Oo. Makaingon ka Pinoy gyud ko murag appeal man ko ani So kay murag na gina-discount mo na ali siguro ka kuan ng Pilipinas pero kani murag proof to ba na naagi chance kung tagaag focus ug attention ug resources lugar ang isa ka endeavor. Okay, lisod man kayo na kuan no as an athlete na lisod kayo kung mag-training ka unya. Labi ni sa ato din na opportunity dili ina na kadagan no ang ganikanan gasalig sa anak. So ikaw anak imbis unta na mag-training ka dili na hinon ka mag-training kay kanang mangita na lang trabaho kay para sa imong kuan pero kung naay sakto na support sa government, let's say for example kanang sa uban gali na nasod gali na ang ilang mga athletes nila, ilang mga Olympian swildado sa gobyerno. Kay more focus nila na So murag mo training ilang trabaho. Mo gid ilang trabaho gyud. Oo. Kay kana gyud sakto na point Attorney Geoff kay usahay kuan na be dili biya ta gipang anak ni Lucio Tantanan. So naabi kitang mga yano lugar inginabuhi man gyud. Tinuod. So kana konsiderasyon gyud na so kanang passion og usahay ka ng sports na kuan bisag mo gyud unta imo ang linya na diha unta gyud ka mag-excel ma-prevent lang gyud ka Ma-prevent na. Oo. tungod sa imong consideration na kay day to day dapat ka magkaon, dapat imong pamilya mo kaon. Nindot na Attorney Geoff no kay nakahinumdum lang ko dire
kay katubi ta atong guest last time na si Karina Dayondon. Yes. She is with the Philippine Coast Coast Guard Guard. now. Then katuyang accomplishment is the first Filipino to summit the 7 summits, the 7 highest mountains in the world. Asa ka na, pero katuyang giingon diri on sa atong interview ni ingon siya na out of her own pocket pagani. Yes. Oo. Only the Everest na summit nila mo itong na-sponsor Na-support, kay sikat man ang Everest. Pero the other mountains, the Wala. other ranges na yung gisaka, out of pocket. Oo. Na, Naka-mention pa ito siya na nag-utang pagali siya, no? Kaya para maka-appeal siya ato na kuan. Kay dili biya sayo, no? Mahal. Pag adto pala nimo dito, mahal na daan. Oo. Sa katuyang na-mention na pagsaka lang nimo sa bukid, di ba na murag fee? Pila to so much amount niya, dako kayo ang amount. So murag, pero at least nindot gyud po ni, at least na yan na nahitabo kang Hedelin, murag kuan ni siya ba, showcase ni sa efforts po through the years of the government. Yes. Nagbunga ra gyud. Oo. So speaking of kang atong boxer bitaw na taga Bukidnon, Attorney Ken, si Carlo Paalam, update lang to gamay. About an hour ago, nakadaog day siya sa iyang opponent day nakatong Algerian. Unanimous decision. So sa sunod niya na fight, no, si Uzbekistan karong August 3. Kumudaog siya na assured na pud siya og medal. Sus kanindot. So at least mayunta, kana tulo na sila. Tulo na mayunta, no. Murag very kuan gyud Para- ato ang daghan medalya makuha ang Oo. Pilipinas. kay kani biyang Olympics supposedly 2020 biyang ta na postpone for a year nya. Imagine to ilang training adto before di karon mo lagi na grabe ilang paghulat ba. Dayon dili biya lalim na makatulong ka case of Hedelin na makulong ka somewhere. Oo. Unya mura na imong buhaton. So grabe gyud ang pagsakripisyo po nila kat sa Tinuod. Facebook kita katong nagana sa siyang kamot. Oo. Ang Kubal. grabeng kubal pali-pali man di. Oo. Lagi na. So, Kuan kana mahira gyud ni na kuan maka-proud pud ba na nahitabo ni. So hopefully magampo ta ni Carlo o katong imong na-mention Attorney Joff na isa ka boxer na hopefully na ma-accomplish gyud na pa makukuha sila kuan medals na kung pwede lagi unta mag-gold pa unta para daghan. Oo, gold medal. So, speaking of boxing, napag-ikuan, kuya o gini mga Pilipino, kiga-excel kita sa boxing, no? So, isa sa kuan na si Manny Pacquiao, ang kuan gina na, siya magi pinakailado gyud. Na si fight sa August, di ba? So, 21. 21. So, mayunta gyapon na kuan para mas ma-proud pa kita na kuan ang Pilipino. Oh. Kuan kayo kanang yaang mo segue lang taha from Olympics to sports na lang from money. Kana yaang accomplishment. Grabe ba na 8 division world champion. Ang mga gasunod ana is either 5 or 6 divisions. Asa ka ng 8 divisions na imo 8 katimbangan imong gipang championan ng tanan sa history sa boxing siya ra biya gyud. Tinood. Busa na dapat yun, normal yun na dapat na in conversations of kinsa mo'y few greatest lugar sa Apil siya. Apil gyud siya, dapat gyud siya Tinood. apilon. Tinood na Attorney Kino, ako na lang ni Dugang kanang katong nagadtukos gawas sa Amerika. Kung makabalo sila Pilipino, ang iingon gid sa imo kay Manny Pacquiao. Kaila man gid sila gyud. Oo. So murag na Halos tanan, halos gid tanan kaila dito kay nagali ko'y nakita dito gali na mga billboard na naa si Manny Pacquiao. So inana gid siya kasikat tungod sa iyang achievement. So nindot sad ba na mailhan bitaw ta na inana na ga-excel. Oo. Dili lang katong thinking sa una na conventional perception of the Philippines na to backward country, no country. Pero diha nila makita na kana lagi naon pwede ikabuga ni. Nay kabuga. Oo. So hopefully no atong mga athletes na mo kuan ta. Gold. Kaya to lang ng kuan-kuanon Attorney Joff kay magampo lang itag samot ana kay nindot na pag pero nakauli naman sa Hedelin, di ba? Katong uban hopefully na mauli na with their medals and accolades kay kana dapat gyud nato sila
dapat yun nato sila tagaan og dako na recognition na kay ang ilang financial rewards, correct me if I'm wrong, murag karon ra biya. Karon no. All through the years, through their training, sa ilang sakripisyo, wala ba yun ay Bitaw. sakto na na income relative to kung unsa na recognition na ilang gihatag og relative sa ilang sa ilaang sa ilaang efforts na gihatag sa kuan sa sport sa Pilipinas, sa dungog sa Pilipinas, pero dapat ra gyud Dapat ra. gyud na tagaan pud oy. Lagi. Sa dinhi sa kuan no, syudad kamusta man ang atong kuan dinhi no? Medyo mingaw gid no kay tungod sa kuan ECQ. ECQ din. Supposedly kuan gyud kanang ano katong protocols follow lang gyud ta attorney Yan na-extend sa attorney Ken no? for a week, di ba? Until August 7. Oh. So pati po ang kauluhan no, nagkuan sila. Nag-ECQ na po sila dito kay mo lagi daw. Oo. Ilang gina-prevent na mo kailang gitawag mo surge ang kuan. Oo. So hopefully no na human na gyud tani. Malagi hopefully gyud. Yan ato lang yung Taas na gyud atong gikuan ani. iampo Attorney Joff na kita tanan diri sa Dakbayan sa Cagayan, sa Misamis Oriental, sa Region 10, even the whole Philippines na hopefully safe from COVID-19. Maabot lang gyud unta ang panahon nato ning ma-hurdle na dili na ni sa murag mo'y main concern natong tanan na paggawas nato mag-mask, mag-shield, dalang alcohol. Dili lalim gyud. Kuan na gimingaw nako sa katong gipangbuhat nato na before before pre-COVID nga gitawag sa atong opisina po Attorney Ken katong atong kuan kanang ginakondak nato na monthly nato na free legal aid naputol to siya Lagi. naputol to tungod sa COVID kay lisod man kayo na mag storya ka og tao niya daghan kayo sila. Either matakdan ta or kitay makatakod. Tinuod, So, murag ning ana ang kuan. So isa na sa akong na-miss na before COVID na katuatong monthly na free legal aid na moadto tag mga barangay na magkondakta dito og kuan free legal aid. Warag I think ang atong last kay kuan no sa barangay Makasandig. Barangay Makasandig atong February 2020. Sakto. So hopefully Attorney Joff no kung kana imong sakto na imong point nag-raise kay maayo biya to na initiative. Pasalamat pud ta kay naamo tay mga gasuporta pud adto na tinuod, mga amigo nato og kaila na kanang gatabang gyud ba na pag-disseminate sa information. In fact ang RPN dire station si headed by Ma'am Jean. Grabe ka supportive adto. Kay nindot to na initiative kay dito nato nakita di ba sa base atong conversations na kung isa ka barangay kada bulan tuyo kon libre so konsulta katong notaryo then kung makita gyud nato na naagyoy oppressed and violated and katong gitumban gyud ang katungod mudawat pud kaso na libre kay dili to siya katong storya lang tanan dili lang konsulta na kuan mo kuan kita mo fight kita silang katungod. So aside sa atong sponsor si Kwansad si Vice Mayor Kikang dako kayo yang suporta sa atong kaning programa na free legal aid. Nakita ko to niya gyud na unsa ang effort ba. Ang punto sa kana na kuan sa ato ang law firm sa una na unsa ang effort, unsa ang gusto na ma-achieve. Og kuan sa Attorney Ken aside na nakita pud ni Vice Mayor na kanang daghan kayo kailangan og serbisyo ng legal. Motong tudo gid ang suporta gid sa kuan sa free legal aid. Before siguro nato kuno Attorney Joff no before nato potlon kato imo bitaw na share last time na ako lang i-share pod para makabalo atong mga viewers ug listeners na naadi tay mga kaigsuonan na usahay dili sila makatarong og process like enrollment sa ilang bata or unsa ba diha kay naay mga dokumento na imagine ladies and gentlemen kulang lang in tawon og notaryo. Pero usahay magud kay medyo apiki man gyud lugar so wala nila na panotaryuhan kay abi magud nila na kada notaryo kanang magbayad lugar. So mao to na ubang mga bata na nga delay, di ba? Personally, katong sa atong legal aid na kay siyempre ang charge ana sa kuan kasagara na charge na 300, 500 ang charge sa notaryo so ang ilan na lang nato ni notaryohan di na sa ta mag-enroll kay wa man tay kwarta ikabayad.
So mo na itong encounter no. Oo. Luoy ang mga bata ba, luoy po ang ginikanan. Mm. So at least na somehow sa gagmay ra man kay na effort nato no sa atong part, gamay ra na siya na effort relative sa unsa to na tabang, unsa ang nakuha na benefit nila ba. So murag hopefully going back to COVID sa imong gi-raise Attorney Joff na mapadayon na unta na. Bahalag ginagmay lang gud hinahinay once every month. Mapadayon na Unta, to. no? Oo. So, pwede ka pon siguro sila magkuha, no? Kanang nagtawag na online na kuan siguro. Na, Kung if you have questions siguro, ladies and gentlemen, you can always contact us. Na may page sa lunch break. So kung naa mo'y problemang legal, ginahanglan mo konsultasyon, dayon i-encode lang, i-encode actually naaman to yung mga nag-inquire yun. Gatubag man sad mi. Naaman to ga-inquire kung unsay ilang buhaton, unsa ang unsay next step. So pwede ra na mag-message mo palihog sa lunch break sa Facebook page na lunch break. You can reach us there para makatubag mo mi dayon as much as soon and as much as possible amo ginatubagon dayon. especially katong dili gid kuan. Labi na katong kuan unahon na tutong dili gid maka-afford og kuan gyud. Kay ang ilang una-una lagi na taga-istorya nimo sa abogado, Mapatak na. patak din diretso dayon. So, Uluoy ba? uluoy pod o niya. Although natin mga government agency na mutabang sa ila, pero di man sa nato makuha na. Especially karon sa pandemya na kanailang itawag na skeletal workforce. So, masamot. Daghan pa kay trabaho, skeletal pa gyud. So, Di nagdakan kang taos gawas. Oo. So, di gyud ma-accommodate di gyud tayo. ma-accommodate gyud. So murag mo ora po niya mo ang ginagmay na tabang nga kaigsuonan. Then kung basta kung naa mo'y problemang legal, kay among linya man gyud ni Attorney Joff, diri man gyud mi sa legal na profession. We are always willing and open to help you. So i-contact lang mi palihog kanang nasa mong likod karon nakasulat lunch break. Napud sa ubos. So naay Facebook page dia. So, Marag mo na siguro Attorney humana. Joff. Paspas kayo Paspas sa kay kaoras. So, hopefully na mga sa mga listeners o televiewers na naunta mo na tunano o katong katuingon mention ni Attorney Ken kung naa mo yung mga concern, i-message lang mi palihog sa among Facebook page. So that is our show for today. Thank you for watching and see you next week for another episode of Lunch Break. Nimover Eskimondom nan Redat Milioren. What man is a man who does not make the world better. Mayong udto, ladies and gentlemen. Have a blessed Mayong day. udto. Denise a lunch break with a tourniquet and job. Denise a lunch break with a tourniquet and job. Malaw, negosyo, lifestyle. Dinilang sa lunch break.